when si President Duterte sat as in office, no, isa sa unang ginawa niya, he said yes to the burial of your father at the libingan ng mga bayani. E nung panahon na yon, parang radicalized ako. Parang feeling ko ikamamatay ko pag nilibing ang akala ko magko-collapse ako. Pero nangyari, and then the next day I woke up and I told myself, oh, buhay pa naman ako. And that was when it started. That was when it started. I mean, honestly, because of President Duterte. Yeah. My mind opened and my heart opened, and to listen to what he was saying, no, na tigilin na natin yan, huwag na tayong mag-away tungkol dyan. No? So, this was my journey with being deradicalized. It was because of President Duterte. Yeah. Nakakatawa nga ang nangyari noon. Sa totoo lang, maraming gustong tumulong si Presidente Era, pero hindi niya nakayanan kasi sobra nga yung public outrage. At galit na galit sa kanya ang Dilawan, lahat na galit sa kanya. Eh, sabi ni Presidente Era, ako, lalalim lang ang hidwaan ng ating mamamayan, wag na. So, atras. Tapos trying hard na naman kami. Ang nangyari, nung panahon ni Presidente Duterte, sabi niya, susunod ako sa batas. Kung ano yung batas, ang liwaliwanag sa batas, kung talagang naging sundalo, tapos naging Secretary of Defense, pagkatapos may medal. Kapag naging presidente, lahat yun pwede. Eh sabi niya may 4 grounds. Eh di susunod ako, tapos ang nangyari pa noon, nagkaroon ng kaso. May nagkaso, hindi ko na maalala kung sino. Alamang CPP yan. Oo, sila nga. Sila yan. Ever. Si Franz Castro. Anyway, awa ng Diyos, bonggang talo sila. At Supreme Court na nagsalita, Senator Amy, Supreme Court na nagsalita. At lahat yon ay appointee ng mga you-know-who before President Duterte. Hindi naman natin kaalyado yun. Abay, nanalo. Eh, nung nagkakaso, abala ako, sabi ko kay Presidente Duterte, naku, maiipit lang kayo, kauumpisa lang ninyo. Kasi 2016 pa lang yun eh. Sabi ko kay Presidente, naku, Rodi, wag na natin ituloy, maiipit ka lang dyan. At malilintigan yung administrasyon mo, kauumpisa pa lang, may kaso na. Tapos sabi niya, hindi, maganda yan. Ipaglaban ninyo yung kaso, pero manalo kayo. Yun ang sabi sa akin. Sabi ko, ako, mahirap yata manalo, hindi naman natin kaalyado yan. Ay, basta ipaglaban ninyo kasi 4 ang grounds mo dyan. Ang kailangan mo lang isang ground. Ayun. Nanalo nga. At naging maigi. Pati siya, sabi niya, di wala naman akong gagawin kundi execute the judgment tapos in-enforce niya. Yun ang sinabi niya. And then people embraced it. Hindi nag-alasa ang taong bayan because they were given the other side of truth na dinistort sa matagal na panahon sa mga schools and universities about your father and about his government. And Senator Amy, ang grupo pala na nag-file ng kaso, naalala ko ay grupo ng CPP, Karma. Yung movement against... Kung sino man sila na may bad karma. Yun, nag-bad karma sa kanila. Grupo nila Pedislim. Brother Franco, take it away. One last lang, Senator. One last. So, so does it maybe break your heart that President Duterte is being treated this way by the Marcos administration? As a destabilizer, to be frank. Never mind about the heartbreak. Dahil, naku, ipaglaban natin yan. Hindi pwede yan. Naku, malaking gulo yan. Alam niyo, parati ko yan sinasabi, nagtataka yung marami. Bakit may loyalista pa hanggang ngayon? Katagal-tagal ng panahon. Bakit kami pinaglalaban? At ang simpleng sagot ko ay dahil kami loyalista din. Ako, ang turo ng tatay ko, kung sino man tumulong sa inyo, habang buhay mo kikilalanin ang utang na loob. Pilipino tayo. Ngayon, para sa akin, ang naglibing ng tatay ko, na napakalaking bagay para hindi lamang sa pamilya namin, kundi para sa katahimikan ng bansa, si Presidente Duterte. Sabi nga niya, hindi dahil kaibigan ko, kahit kaibigan ko talaga, kundi nasa tama. Ayun. Thank you. Thank you. Nasa tama, nasa batas at niyakap ng mamamayan. ICC yan na yan, ako yung mga ICC na yan, na sinasabing umaaligid, maghanda sila. Huwag pupunta-punta sa Ilocos at malaking gulo yan. Tama. Sa Davao sila pumunta. Correct, Ma'am Lorraine. Kaya nga tama. Naku, talaga naman, nakakainis. Pero panay naman daw ang punta sa Davao. Wala naman natutuklasan. Tingnan mo yan. Senator Amy, this is the rain niya.
So I went to UP, Diliman. So there were so many lies I believed about your father. No? So I really need to be educated about what your father would have said. Kunyari ganito nangyayari. Ano yung na-mention mo kasi yung foreign policy niya, di ba? Ano yung foreign policy ng tatay ninyo, si President Ferdinand Marcos Sr., at how does it compare with yours? Yes, with Well, ako, sunod-sunuran ako doon sa polisiya ng tatay ko kasi parati niyang pinaglalaban yung soberanya natin. Unang-una, dyan sa American bases nga, di ba, nagkagulo. Ang laking bagay nung talagang sinasabi niya, paglalaban daw niya, na dapat bandilang Pilipino ang lilipad dyan kasi tayong nagme-may-ari. Tapos, pumayag after, napakatagal na panahon yan kasi that's daw, ano bang tawag doon? Yung parang embassy na it becomes sovereign territory of the occupying power. Sabi niya, hindi. As a matter of fact, I will charge rental just to show that the Philippine owns the property. So, naglagay pa siya ng rental para talagang ipakita na ang nagmamay-ari ay may bandila at yung binabayaran ng upa. Ayun. So, that was very clear-cut to me. And then later on, isa pa, naglagay pa siya ng provision na every 5 years we will renegotiate. Parang talagang rental, parang leasehold. Ayaw niya pumayag. Sabi niya, naku, ang baba-baba ng binabayaran nila, laki-laki ng pakinabang nila sa atin. Correct. At doon nag-umpisa talaga yung paninira ng Amerikano sa kanya. At higit sa lahat, nung nanalo siya, naging presidente na nga. Kasi siya yung chairman nung sa Senado, chairman na siya ng foreign policy. Nakikita na niya na yung mundo, hindi naman pwedeng bipolar forever. Kalaban lahat ng komunista, tapos puro pro-American. Natatawa nga ako noon kasi galit na galit yung mga Amerikano. Naalala ko, maliit pa akong bata. I think my dad, ilang bang taon kami, mga 9, 7 years old lang kami nung nanalo yung tatay ko. Ang lilit namin Yung tatay ko, pinakabatang presidente. Ang nangyari nun, di ba, ang init-init nung Vietnam War. Yes. Kasi 1965, 1966, puro Vietnam War ang pinag-uusapan. Ang organisasyon nun, yung SEATO, Southeast Asian Treaty Organization. Oo, Treaty Organization na ginawa ng Amerikano. Sabi niya, gawa tayo ng sarili natin. At doon nag-umpisa yung ASEAN. Sila ni Lee Kuan Yew, si Suharto, si Abdul Razak, yun. Ang mga nag-umpisa ng ASEAN. Sabi niya, dapat non-aligned tayo. Huwag tayong kakampi kasi kapitbahay natin ang Vietnam. Eto na. Naningil na yung mga Amerikano. Sabi nila, nangako ka na magpapadala ka ng sundalo sa Vietnam. Ayan. Sabi niya, nagpadala naman ako. Pero ang pinadala niya, hindi yung may baril. Ang hawak ay ruler at saka pala. Kasi puro sa engineer. Pikon sila sa kanya. Sabi niya, intindihin na lang ninyo kami dahil ang Vietnam magiging kapitbahay, mananatiling kapitbahay namin habang buhay. Samantalang itong gerang to, hindi namin gera. Ayun. So, tutulong na lang kami. At yun nga, at that time, si General Tobias, nagpatayo ng mga school, mga tulay, at kung ano-ano pa. Klaro.